Senator Debbie, you can continue. So, Yusek Bernardo can now answer the question given that the Secretary of Justice already gave the authority. Siguro pwede niyo nang sagutin kung totoo nga ba yung yung paglalako ng proyekto. Paglalako at pagbebenta ng proyekto, yung buy and sell, no? Nangyayari ba yan sa Senado o doon lang sa kabilang bahay? Mr. Chair, ang pagkakaalam ko po, pagka po mayroong ganito, ay the proponent ask, of course, the help of the regional directors and district engineers about projects to be released in their own districts or regions. So after that po, meron pong pinaka-proponent at itatawag doon. Pagka po tinawag doon at sasabihin na ito yung may nag-release ng proyekto. So with that po, doon po nagsisimula yon. Kung sino yung nag-release, we respect po the authority of the ones who released the project. Na sinasabi po namin na siguro sila yung, kumbaga sila po yung nagpa-release ng proyekto, sila po yung may karapatan sa proyekto. So ganun po yung scheme noon na kumbaga pagka po merong DE na kinausap or regional director, of course I won't mention names po sa ganitong pamamaraan, but pag kinausap po sila, meron po mga lalapit na proponent dyan at considering po na pagkamalayo po yung mga proponent, halimbawa meron pong napagbigyan na contractor na malayo at meron po sa locality na gustong kumuha ng proyekto, yun po ang kinakausap po yung DE or yung director na sila na po ang gagawa doon. Yun po, ganun po, Mr. Chair. So ito ba yung tungkol sa allocables, no? Kasi Yusek Bernardo nung nakarang hearing dito, doon lang namin narinig sa Senado yung allocables eh. Si Senator Pangilinan, alala ko, Senator Legarda, ng mga veterano na. Hindi rin nila alam kung ano yung ibig sabihin ng allocable at pinagpaliwanag pa namin si the late Yusek Cabral. So ito ba yung allocable na ito, termino na ginagamit lamang doon sa mga may distrito? Kung ano po yung pwedeng, yung allocable ba? Ito ba yung inaalok o ito yung pwedeng, hindi ko alam kung ano yung allocable eh. So tama po ba na itong termino ito confined to the other house sa mga contractors? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, yung pong tinatawag naming allocable started in 2022 when the new secretary was having problems about the releases of each district. Kasi nga po, wala pong basihan at wala pong kumbaga pattern kung paano po magre-release ng proyekto. So, yun nga po, that started with the formula of Yusek Cabral wherein she considered yung mga factors po na magde-determine po kung magkano talaga yung ma-release sa kada distrito. So yun po, pagka po sinabing allocable, the allocable of the engineering district po, yung pong kada distrito, bibigyan po nito ng corresponding allocation sa NEP na sasabihin po ng department, sasabihin po ng... But of course, it's after the meetings po ng RDC, projects are submitted as wish list, and then later on po, the planning will just tell us the operations kung magkano po yung pondo kada distrito, dina-download po namin, and that will be the basis of submissions of every district or every region po. Salamat, Yusek Bernardo, kasi malaking bagay. Gaya nga nasabi ni Senate President Tito Soto, we are here in aid of legislation para nga hindi na maulit itong nangyaring modus. That's why we want to know the modus itself para hindi na ito maulit muli.